Baka na-imagine lang yung passenger mabuti kung pang model ang datingan ng hitsura niya. Delusional. Sa mukhang yan walang titigasan dyan. Kamukha ni Pudge, akala ko si Miel Pangilinan. Nakakalungkot kasi ito rin yung same reason, makinig kayo mga repa, ito yung same reason kung bakit yung mga victim ng mga tunay na gantong crime natatakot magsalita. Kasi kadalasan sa atin, kung sino pa yung biktima, yung pa yung binabash, pinagtatawanan, especially kung hindi masyadong kagandahan yung itsura. Nakakalungkot, kaya maraming babae ang hindi nagsasalita kapag nabibiktima sila ng sexual harassment, kaya kapag nabibiktima sila ng mga gantong insidente, kaya maraming babae ang tumatahimik na lang kaysa magsumbong sa pulis, kaysa magsumbong. Kasi ang especially sa mundo natin ngayon, parang mas kakampihan pa natin yung mali kaysa sa tama. What is up mga repa? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako na naman po si Zach Meister and welcome to Zach Meister Reacts and welcome to Zach Meister Show. So ngayong gabing ito ay magre-react na naman tayo at tatalakayin natin ang mga viral concerns at issues sa social media. So please bear with me dahil gaya nga ng sabi ko na nakaraan, ngayon ko lang gagawin itong mga gantong content. Hindi pa ako sanay. So medyo magi-stutter pa tayo ng konti, so sana patawarin nyo ako sa ating pagkakamali. Pero kung napanood mo to noon or ngayon mo lang napanood to or napadaan ka lang dito, alam nyo nang gagawin mo. So let's go! Okay, yung video na panood nyo yun mga repa yung dalawang rider na hindi ko alam kung nagkakarera ba or naggagawa ng exhibition dun sa Marilake. Dun sa mismong pa-curb, ang alam ko, hindi pa ako nakakarating kasi ng Marilake, pero ang tawag nila dun sa mismong lugar na yun ay Manukan. And unfortunately though, yung isa dun sa mga rider ay namatay. So medyo nakakalungkot na balita, pero at the same time, nagbabasa-basa ako sa social media at nakita ko yung mga posts against these two riders. So medyo nakakalungkot lang din dahil sarili naman nilang kagagawan yung or ginusto naman nila yung nangyari sa kanila. Pero this is still a sad story of course, especially dun sa family ng namatayan. Kasi at the end of the day, buhay pa rin yung nawala. So I mean, whether we like it or not, or kahit pabor tayo dun sa nangyari o hindi, nakakalungkot pa rin pag may namatay. And kasi nakita ko yung mga ibang posts to the point na sa sobrang inis nila dun sa rider mga repa, pinagtatawanan pa nila yung kamatayan nito. Ayan, kagaya nito mga to nakalagay dito, ito yung namatay instead kaawaan, ang daming tumatawa. Bakit kamo? Kasi alam nila delikado at risk ang buhay nila, nag Superman pa. Well, may point naman talaga na hindi naman kasi nila dapat ginagawa yon sa ganung kabisi na kalye at alam nilang accident prone. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po ang Marilake sa sobrang accident prone na area, especially pag weekends or pag mga holiday, pag mga mahal na araw. Ang dami pong rider talaga dyan na tumatambay, nagva-vlog, at marami rin pong napunta dyan na kahit 4 wheels, hindi lang to 2 rides hindi lang to 2 wheels or mga motor. Meron ding napunta dyan ng mga 4 wheels at may mga na-aksidente ding mga 4 wheels dyan mga tol, hindi lang 2 wheels to. So talagang accident prone siya. And yun nga, sabi sa comment section, hindi na dapat nila ginawa yun. Sana buhay pa. Pero ito yung isang POV ng video. Ayun. So unfortunately, yung nakapulang motor at yung nakapula yata yun yung namatay. Pero unfortunately din may mga nadamay na bystander. Yun siguro yung reason na kinakagalit ng mga netizen. Kasi nga naman magpapakamatay naman daw kayo, bakit pa kayo nandamay, 'di ba? So ayun din yung reason bakit pinagtatawanan siguro sila na parang bakit daw nahingi ng parang awa or simpatya. Pero again, at the end of the day, wala ako sa posisyon para mag-judge. Ang sa akin lang, siguro hindi rin masaya na pagtatawanan na patay na yung tao tas pinagtatawanan pa natin, 'di ba? Parang masakit din 'yon sa part ng pamilya no namatay. 'Di ba makikita niya sa social media na pinagtatawanan yung sawa ko, yung boyfriend ko or kung ano. So at the end of the day mga repa, ako kasi isa rin akong rider before, na-aksidente din ako. Yun yung wala pa akong anak. Nagbumotor-motor ako and nakaranas na ako ng aksidente sa motor. So payo lang sa mga kapwa rider natin mga repa is lagi mag-iingat. Number 1 mga repa na ginagawa ko is lagi ako nagdadasal bago umalis, pauwi.
And lagi nyo lang iisipin mga repa na may pamilya na nag-aantay sa inyo pag uwi nyo. Diba? Hindi nyo naman kailangang gawin itong mga ganito eh. Kasi at the end of the day, ayan, magpapasikat ka sa social media. Bakit? Sino ba mag-a-award sa'yo? Wala namang troping magbibigay. Wala namang tao dyan na magbibigay sa'yo ng pera. Wala namang tao dyan na magbibigay sa'yo ng trophy, diba? Ganon rin sa kalsada mga repa, kahit walang camera, kahit walang video na nakatutok sa inyo. Lagi kayong mag-ingat. Diba? Kasi at the end of the day, kawawa yung family na iiwan nyo. Especially kung may mga anak kayo, may asawa. Paano na lang sila? Yun ang lagi nyo isipin. So iwan natin ang kayabangan. Hindi lang to sa 2 wheels mga repa, sa 4 wheels din. Especially ang daming road rage incident, diba? So dasal lang, tapos pasensya. Kasi pag nagdasal ka, try nyo, mga repa, sobrang kakalma kayo. Sobrang mawawala yung pag-aalala nyo. Sobrang yung tipong imbis na daanin nyo sa away, kakalma kayo. Diba? Yun lang. Ang corny man sa iba, pero dasal pa rin at isipin nyo lang lagi na may pamilya kayo. Saka ingat lagi mga repa. Okay. Parang ati-atihan ah. Santo Niño yata to. Wala akong alam sa mga gantong tunog. Pero sinulog pala. Okay, yung video na nakita nyo to, ito yung video na nangyari dun sa Best Link College. Alright, may issue na naman sila. So kung hindi kayo familiar sa Best Link College, meron na silang issue na kinakasangkutan noong nakaraan, pero mamaya natin didiscuss yan. So, ang nangyari dito is, alam ko nagkaroon sila ng mandatory field trip or foundation day where kung saan nirequire nila lahat ng estudyante nila na umattend. Alam ko meron din naman sa video na meron din namang nag-post na masaya naman yung nangyari dun sa foundation day or field trip. Eto, tignan natin. Ayan, mayonnaise pa yata yung tumutugtog eh. Ano? Okay, so kita naman natin dito na medyo nag-enjoy pa naman sila dun sa mismong event, mismong Foundation Day event or / field trip. Pero ang issue kasi dito is number 1 yung parang pinaglakad yata sila ng napakahaba, if I'm not mistaken, 3 kilometers pabalik dun sa bus to the point na ang dami ng nahihimatay. Ito, tignan natin. Ayan. Squid Game Best Link Squid Game Best Link College Edition. Try nating hanapin yung, alam ko meron pang mga naghihimatayan dyan or eto. So sobrang hirap daw nung lakad na nangyari pa uwi mga repa, yung mga lokal na nakatira dun sa mismo sa Mabiga, Hermosa, Bataan, kasi doon yata naganap yung Foundation Day / field trip, tinutulungan na yung mga estudyante kasi parang nauuhaw, nagugutom. Ito, tignan natin. Teka, baka ma-copyright tayo. Ayan, residents of Mabiga, Bataan took pity on the students. Some locals offer free food and water to alleviate the students' hunger from long walk and stressful event. Ayan, tapos yun nga, alam ko na meron pa mga nahimatay dyan at kailangan ng medical attention and so on and so forth. So wag na natin panoorin yun. Pero yun nga, hindi ko alam kung bakit kinailangan nilang or kinailangan ng mga estudyante na maglakad ng ganung kalayo. Sobrang init pa yata. And eto yung isa pang issue dyan mga tol na nakikita ko, kasi sabi nila hindi naman daw dapat mandatory yung field trip or foundation day, which is true naman. Nangyari lang daw kasi is naging mandatory sila to the point na parang tinatakot na yung mga estudyante na kapag hindi sumama, it's either yata babagsak sila
or parang papahirapan sila makagraduate, or syempre ikaw as a graduating student, sorry for the word, putya, matatakot ka dun. 'Di ba? Syempre gagawin mo lahat makagraduate, ikaw 4th year high school ka na or graduating student. Sobrang sobrang para kang may patalim sa leeg nun, para kang hinostage nun, 'di ba? So may mga screenshot akong nakita online, although hindi ko alam kung talagang totoo ito or gawa-gawa lang. Tignan natin mga tol. Ayan, nag-usap na tayo na walang excuse para hindi kayo sumama. May work ka, bigyan nyo naman ng oras. Last foundation nyo na yan. Papaalala ko lang sa inyo, bago mag-holiday, last year aware kayo na ang foundation day ay sa Bataan. Alam nyo na, 900 talaga yan. Magsubukan tayo, sige 4th year. Kahit hindi sumama, need pa din bayaran yung 500 na transpo, i-automatic daw sa balance, at yung prelim daw na dating 1K magiging 1.5 para mabayaran yung 500 na transpo, kaya sumama na kayo. So ano talaga, nangyari parang hostage talaga, kasi kahit sumama ko or hindi, magbabayad ka. Tapos pag hindi ka pa sumama, mas mabigat yung parusa, kasi it's either babagsak ka or alam ko parang papahirapan ka sa project. And according to our last meeting, Sports Fest Foundation Day will fall under your PE subject. So bahala na si PE teacher kung anong incentives ang ibibigay niya sa inyo, but as your advisor, i-record ko po ito dahil ito po ang gagawin kong project nyo for prelim, para hindi lang kayo sa PE subject makikinabang. So pag sumama ka pala is automatic counted siya as a project. Ito pa, questions. Mayor, may incentives ba pag sumama? Yes, meron. Project ka. Paano mayor kapag di sumama, edi wala kayong project? It's either 0 or 100 lang. Pwede ba magbayad na lang pero hindi sasama? Hindi po pwede, kailangan sumama. Eto, lahat ng sasama sa foundation accepted sa prelim project at I don't know kung ano to, weekly activities yata. Sa mga hindi mag-join, ito yung gagawin nila. Prepare 20 literature, 20 studies per problem, sub-problem, and variable. Need synthesize and strictly handwritten. Sa bali, ang gagawin ng mga hindi sasama is maghahanap ng tig 20 literature, 20 studies, blah 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 blah. So marami pa to, so puntahan nyo na lang. Hindi ko bibigay yung link pero nasa social media siya, nasa Blue Brand. Hanapin nyo na lang. Pero yun nga, yun lang ang nakikita kong parang issue doon, bukod sa pinaglakad sila ng mahaba to the point na nahimatay na yung ibang estudyante, which is kawawa. Eto pa yung isa na parang bakit nyo minamandat to or ginawang mandatory yung foundation or field trip, which is dapat hindi naman, dapat may option pa rin yung estudyante. And pangalawa, ginamit pang panakot yung grades at project pag hindi sumama, which is sobrang mali. At gaya nga po ng sabi ko kanina sa mga hindi nakakaalam, ang Besling College ay may nakasangkutan ng parang incident or issue before. Sa mga hindi nakakaalala, noong 2017 ay meron pong aksidente na nangyari sa Tanay, Magnetic Hill, the bus tragedy of Tanay Rizal. And ito po yung bus na unfortunately na aksidente at marami pong namatay na estudyante. And yes, tama po kayo ng naakala, Besling College po tong mga estudyante dito, which is of course nakakalungkot, and the rest in peace sa kanila. So nagkaroon pa na sila ng selfie dito bago yung accident, which is nakakalungkot. Ayan, for millennial, selfie is not special anymore. Every walking moment usually has a corresponding picture. Most uploaded images in Snapchat, Instagram, and Facebook even disappear after 24 hours. Pero ito po yung nakakalungkot na part na nag-selfie kayo, and who would have thought na parang yun na pala yung last selfie nyo. And ayan, aftermath of the accident, the students in the selfie were from Besling College of the Philippines in Quezon City. They were on a field trip and were only just few minutes from reaching their destination. And kayo na po ang magbasa, hanapin nyo na lang po yung link sa internet. Hindi ko na po masyadong itatakal to dahil nakakalungkot at nakakadurog din ng puso as a parent. Kaya nga, Magnetic Hill, the bus tragedy of Tanay Rizal. Search nyo na lang, basahin yung article. Pero pakita ko sa inyo yung picture, hanggang dito na lang mga repa. Ito yung nangyari sa bus dahil yung mga susunod na picture dito ay sobrang gruesome, sobrang graphic to the point na nakakalungkot talaga. Iisipin nyo yung nangyari sa mga estudyante.
Ayan, blame game. In any tragedy, we can expect a witch hunt that will try to find who's most accountable. The Tanay PNP said they will set a case conference to determine if it's possible to file charges of criminal negligence to anyone. BestLink has stated clearly that they will shoulder the expense of the affected students, be it in the hospital or in the funeral parlor. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board sent a suspension order against the operator of the company Panda Coach Tours and Transports Incorporated. The Commission on Higher Education has issued a moratorium against educational tours in colleges. Ito yung nakakadurog ng puso, but at this point, no matter what they say, no words will be enough to comfort a parent's grief, which is true. Especially sa panahon ngayon na may family na ako, so ramdam ko yung lungkot ng ganito, especially sa pag may anak ka. Tapos yung anak mo, alam ko sa mga parents dyan is makaka-relate sa akin. Kapag may anak ka, siguraduhin mo na ultimo lamok hindi mo padadapuan dyan. Tapos mababalitaan mo lang na ganito yung nangyari. So sobrang unfortunate, sobrang nakakalungkot sa parent side. Dati wala akong pakialam sa mga family na yan nung single pa ako mga repa. Pero nung nagkaanak ako, doon ko nalaman kung gaano kahalaga yung family na gagawin mo lahat doon sa mga anak mo. Diba? Para hindi sila masaktan, para magkaroon sila ng magandang future. Tapos kahit yung field trip na ganyan, 'di ba? Gagakpang mo 'yan kung may pera ka or wala para makasama sila, para ma-enjoy nila. 'Di ba? Tapos uuwi sila ng ganyan, mababalitaan mo. Sobrang nakakalungkot lang. 'Di ba? Sobrang nakakalungkot, which brings us to our last and third issue mga repa na may kinalaman sa estudyante. Yan, sabi ko na pasensya na kung nag-i-stutter ako. Grab driver issue mga repa. So noong nakaraang linggo may nag-viral na Grab driver issue. So may estudyanteng sumakay sa Grab driver at nireklamo niya ito mga repa. So ito basahin natin. Grab, I'm still shaking from everything that happened just a few minutes ago. A Grab driver, kayo na lang bahala magbasa, basta ayun, may ginawa daw yung driver habang nakasakay sila. So my sister and I just finished our activity in school since it was late. We booked a Grab car going home instead of commuting and walking so we feel safe. The moment we got in the car, this manyakis was already breathing heavily and was acting weird. So medyo ginudge siya na kagad si kuya driver na manyakis. I was tired from today but my gut told me to stay alert. 5 minutes pa lang I started hearing squishing sounds and he also was breathing more heavily, almost moaning. In fact, I immediately got it. I now fully zipped up my jacket, alerted my sister discreetly and messaged our dad to report immediately. Kasi yung dad niya ang nagbook ng Grab driver or nung Grab car. I had to wait a little bit to find an area that was more in public. And that I was well familiar with. From there, I started an audio recording and confronted the driver. I can't be scared or even sounds like it kasi he'll think it's nothing. By the way, he picked us up at our school gate. He knew we were students. He was in the middle of his session when I asked him out loud if he was okay. I told him that I noticed he was breathing super heavily. Nagulat siya and tried to lap it off. I kept asking angrily anong meron. I looked him straight in the eyes. He said na busog daw kasi siya. Sa dami niyang nakain na kanin, nakataas yung shirt niya and I saw that only one hand was on the wheel. The squishing sound got louder. Then he proceeded to continue what he was doing. Sabi niya, wala ma'am, taba kasi parang ako lang yun . Tinanong ko ng ano? Ano yung naririnig ko? Hindi sir. Ano ka eh. Alam niyo na yun, basahin niyo na lang. And at this point he got scared and started apologizing. Sakto na I knew the area well. I demanded na itabi niya yung kotse. I told him na saktong-sakto that our dad booked the ride. My sister and I got safely and went in the nearest fast food place. Buti hindi naka-child lock nor did he notice that I unlocked yung sa side ko. Our dad is on the way to get us. Nag-grab nga kami para safe. Tapos ganito. Naka-shirt, jacket and pants ako. Yung kapatid ko naka-t-shirt and pants. My sister was shaking from all the shock kanina. Walang mamanyakin kung walang manyakis. There's a special place in her hell for people like this. Totoo naman. So, tong post na to ay galing din sa student which is kinounterpost naman agad nung rider mga repa. So, ito yung post nung rider. Alam ko after a couple of hours na nakita niya na syempre nag-viral na siya eh. Pinost na siya ng estudyante. So, nag-post na rin siya. Nabasa ko po ang post ni Miss Student tungkol sa akin. Gusto ko pong sabihin na di ako ganon sa ride at hindi ko po gagawin ang karumal-dumal na gawain ito sa publiko.
Ako po ay isang pamilyadong tao at may 2 anak na babae, totoo naman. So kung gagawin mo yon at may anak kang babae or kahit nanay na lang isipin mo, 'di ba, kahit wala kang anak, sobrang bastos mo naman. Pero syempre, basahin po rin natin. Kaya matindi po ang aking respeto sa kababaihan. Ako po ay overweight, may hika at high blood. Kakagaling ko lang magapunan at dahil sa kabusugan ay hinihingal. Naiintindihan ko kung paano ito maaring ma-misinterpret ni Miss Student, pero uulitin ko po, hindi po ako ganon. Mapapatunayan rin po ni Miss Student na kailanman ay wala akong nilabas na ari sa kasagsagan ng ride. Gusto ko lang din iklaro na ako po ay hindi nagsorry o nagpanik nung ako ay hinarap at kinonfront ni Miss Student. Dahil wala naman po akong ginagawang masama. Mas nagtaka lamang po dahil bigla sila nag-request bumaba, kinamusta ko rin po sila kung bakit sila nagpababa. Papatunayan po ito ng audio protect recording ni Grab na kasalukuyan na rin po nilang nire-review. Halos 5 to 6 minutes lang po sila sa loob ng aking sasakyan. Ako po ay may katabaan lamang, kaya ibang tunog ng aking hingal na maaring ma-misinterpret bilang squishy sound. Pasensya na po kung ito po ay nakakabahala sa iba. Naiintindihan ko kung bakit ako ay pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Hindi pa po ako nakakabiyahe hanggat hindi matapos ang investigasyon sinasagawa. Kung kinakailangan, willing po ako harapin at kausapin ng personal si Miss Student at ang kanyang ama. Humingi lang po ako ng inyong pag-unawa at naway maimbestigahan ito ng patas at maayos. At matapos na ang mga maling akusasyon at panghusga dahil naapektuhan na rin ang aking pamilya, lalo na ang aking anak. Dahil sa dami ng bashing at maging death threats, which is nakakalungkot naman talaga, ang arepa. So alam niyo, pareho ako nalulungkot sa part na to, sa driver saka sa student. Wala rin akong kinakampihan sa kanila, and at the same time, yes, I feel sad even for the students. Sa mga updated sa viral incident na to, alam nyo na yung nangyari. Nag-end up na hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Miss Student. Mali naman po yung paratang niya sa rider, at alam ko na naglalabas na rin ng statement ang Grab about this. Ito, Grab Philippines has completed its investigation into the viral complaint involving one of our driver partners, which alleged his involvement in a public act of as viciousness. So kayo na magbasa mga repa, masyadong mahaba, sumasakit na lalamunan ko. Pero nasa social media naman to. At end of story, syempre naibalik naman nila yung pagsususpindi sa rider or sa Grab driver. Nakakalungkot lang pareho both sides mga repa. Bakit kamo? Kasi ang nangyari dito ay trial by publicity. Tama ba yung tawag ko doon? Yun yung tipong magre-resort tayo sa social media kaagad-agad regarding this specific issue without getting the side of the other person involved. So on this case, si Miss Student nag-post kaagad sa social media. Syempre alam naman natin ang mga netizen, kapag may nag-post sa social media ng ganito na parang na victim ng something, especially harassing or gantong sexual harassment, papanigan kaagad yung taong yun without knowing the side dun sa kabilang without knowing the story dun sa kabilang tao or kabilang side. So nakakalungkot din sa driver kasi yung Grab sinuspindi kaagad siya. Parang hindi man lang inimbestigahan muna. Ganito kasi nangyayari dyan tayo parang suspendi muna tapos iimbestigahan natin. Ay, mali pala. Sige, sorry ha. Magsusorry lang dun sa involved na nasuspindi, tapos ibabalik ulit sa serbisyo na parang walang nangyari. Remember yung guard saka yung viral sa Pagita Girl sa Mega Mall, 'di ba? Parang sinuspindi muna nila yung guard without investigating, without reviewing or searching facts. 'Di ba? Na ginagawa lang ng guard yung trabaho niya. So ganito rin yung nangyari dito. Trial by publicity kasi. Ang nangyayari dito sa atin, post tayo sa social media, paunahan Ganun na nangyayari sa atin, paunahan. Kung sino unang mag-post sa social media, yun ang panalo. Yun ang tama. Yun ang nangyayari sa atin Aminin nyo yan or hindi, di ba? Kung sino yung nag-post sa social media, dalawa lagi yan, yung taong nabiktima at yun ang bibiktima. Ngayon, kung sino mauna mag-post sa kanila, laging unahan yan, mga repa, tandaan nyo, laging unahan yan. Kung sino una mag-post sa social media at maging viral, yun ang tama. Papanigan ng mga tao, papanigan ng kung sino-sinong mga company involved. Nakakalungkot lang, pero good thing pa rin na inimbestigahan ng Grab at binigyan at binalik yung serbisyo ng rider. Ngayon, bakit nakakalungkot dun sa part ng estudyanteng babae? Nakakalungkot kasi binabash na siya sa social media. Sa mga hindi po nakakaalam, yung itsura po kasi ng student is overweight siya.
So doon sa itsura niya, binabash siya na parang bakit siya nagreklamo, gano'n naman daw pala yung itsura niya. So eto, tignan natin, may post dito. Ayan, baka na-imagine lang yung passenger mabuti kung pang model ang datingan ng hitsura niya. Delusional, sa mukhang yan walang titigasan dyan. Kamukha ni Pudge, akala ko si Miel Pangilinan. Nakakalungkot kasi ito rin yung same reason, makinig kayo mga repa, ito yung same reason kung bakit yung mga victim ng mga tunay na gantong crime natatakot magsalita. Kasi kadalasan sa atin, kung sino pa yung biktima, yung pa yung binabash, pinagtatawanan, especially kung hindi masyadong kagandahan yung itsura. Nakakalungkot, kaya maraming babae ang hindi nagsasalita kapag nabibiktima sila ng sexual harassment, kaya kapag nabibiktima sila ng mga gantong insidente, kaya maraming babae ang tumatahimik na lang kaysa magsumbong sa pulis, kaysa magsumbong. Kasi ang especially sa mundo natin ngayon, parang mas kakampihan pa natin yung mali kaysa sa tama. Kaya maraming babaeng ganito kasi ang nakikita ko lang na mali na ginawa ng estudyante ay nagpost sa social media. Yun lang, wala siyang mali kasi defense mechanism ng lahat ng babae na maging paranoid, 'di ba? Na parang maging defensive sila sa lahat ng gagawin kasi sa nangyayari sa mundo ngayon, maraming kaso ng sexual harassment, maraming kaso ng alam nyo na, pang-aabuso sa mga babae. Karapatan nila yun na maging paranoid sila na kapag yung mga lalaki sa paligid nila ay may ginagawang hindi maganda. Karapatan nila yun na maging defensive sila na, kuya, ba't ganyan ginagawa mo? Sir, ba't ganyan yung ginagawa mo? 'Di ba? Karapatan nila yon, yung defense mechanism. 'Di ba? Nakakatungkot lang na parang naging negative sa ibang tao at binabash yung babae. Which is the same reason na isipin mo pagtatawanan siya dahil lang doon. Again, ang mali ko lang na nakikita sa ginawa niya is yung nag-post siya sa social media. Pero yung ginawa niyang bumaba siya sa Grab to protect herself is tama. Kasi what if tama yung kutob niya? What if, diba, hindi siya nagja-judge, pero what if ibahin natin yung story? What if totoo yung kutob niya at hindi siya bumaba? What if manyakis talaga yung rider or yung driver at hindi siya bumaba? Eh di naabuso siya. 'Di ba? It's normal for women to be defensive, especially sa mga ganong environment. So walang mali doon sa naramdaman ng student, walang mali doon sa naramdaman ng babae, walang mali doon sa ginawa ng babae na bumaba sa Grab. The only thing that's wrong sa ginawa niya na nakikita ko is yung nag-resort agad siya sa social media. Yun lang mga repa, yun lang ang nakita kong mali. To the point na nasira agad at na-suspended agad yung driver. So kung ako sa inyo mga repa, huwag kayo masyadong magsusocial media, di ba? Yung konting issue kahit sa kapitbahay mo, maingay, mag-video itong kapit. Di ba? Mga gano'n, yung mga tipong nagsisigawan sa kapitbahay namin, pupuso ka agad sa social media. Di ba? Huwag gano'n, huwag kayo masyadong maglalagay ng mga issue yung social media. Saka laging tatandaan sa mga nakikita yung story sa social media, hindi lahat yan correct, hindi lahat yan 100% facts, di ba? Laging there's always two sides of the stories, ika nga. So, dun sa student, naway, di ba, makarecover ka rin dito sa isyung to and tuloy lang. At sana sa mga basher dyan ng student, di ba, mag-isip-isip din kayo. Kaya maraming biktima ang tumatahimik dahil sa mga ganyan. Yun lang mga repa. So sana nakaabot kayo dito sa dulo. Maraming salamat sa lahat na nanood. And yun, again, pangalawang content natin na ganito, sana hindi kayo naasar dahil may mga stutter ako at parang hindi ko alam yung sasabihin ko. Pero hopefully mag-improve pa tayo. Yun lang, maraming salamat. Ako po si Zach Meister. Goodbye! Mwah!